kung sakasakali ho ba, meron ba hong pananagutan ang sinumang individual sa labas ng bansa na bibili ng mga gantong eroplano o helicopter ng walang karampatang dokumento gaya po nitong deregistration? Sa ating po bang panuntunan, would you know, General? Meron po dahil ayon ho sa panuntunan ng International Civil Aviation Organization, ito ang sinusunod ng mga Civil Aviation Authority ng 193 countries. Ang registration po ng eroplano ay dapat sa isang nationality lang. Hindi pwedeng magdoble ang registration ng eroplano sa dalawang bansa. Kaya pero pwede pong i-transfer ang registration ng eroplano. Ngayon, kung hindi naman na de-register dito sa Pilipinas, talagang hindi pwedeng ma-register sa ibang bansa dahil nga ang nakasaad sa ICAO, International Civil Aviation Organization issuances, isang nationality lang dapat ang mini-maintain ng eroplano. Ayun, opo. General, kapag ho ba maglabas na ng actual freeze order ang AMLAC sa air assets na ito, pwede na bang ano ang disposisyon po ng CAAP dito po sa tatlong air asset po na nasa labas ng Pilipinas? Unang-una po, ang pwede namin gawin ay makipag-coordinate sa Civil Aviation Authority ng mga bansa kung nasaan itong mga eroplano. Ipapahiwatig natin sa Civil Aviation Authority ng Singapore o Malaysia na meron ng freeze order ang gobyerno natin at hihingi tayo ng tulong na i-implement kung ano man ang recovery procedures ng gobyerno po natin. So meaning, abisuhan lang po yung mga CAAP counterpart ninyo sa Singapore at saka sa Malaysia na meron na pong official na freeze order dito yung Anti-Money Laundering Council para lang po tulungan tayo na mapangalagaan yung mga assets na ito na hindi makalipad. Ganun po ba yun, General? Tama po. Pwede nating hilingin na extension ng implementation ng freeze order ng bansa natin ay isakatuparan din ng Civil Aviation Authority ng concerned countries. Opo. Pwede bang gawin ng CAAP na mag-deploy kayo ng inyong mga piloto para sakyan yung mga assets na yan ibalik sa Pilipinas? Is that within your authority? Pwede pong gumawa ng arrangement ang CAAP. Pwede naman pong under supervision ng CAAP yung paglipad ng mga eroplanong ito. At siyempre kasama ang iba't ibang government agencies na magiging involved doon sa recovery. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!